Sige, pag-usapan ng Muslim. Ano ang gusto mong talakayin tungkol sa paksang ito? Tungkol sa kanang aklat. Aklat ba yun ng Diyos o aklat ng demonyo na sinungaling? Para sa Para sa mga mga Muslim, ang Quran ang Quran ay ang aklat na galing sa Diyos na ipinahayag kay Propeta Muhammad sa sa pamamagitan pamamagitan ng anghel na si Gabriel. Ito ay Ito ay itinuturing na banal at gabay sa buhay ng mananampalatayang Muslim. So bakit nagkaroon ng ibang aklat ang mga Muslim? Iba sa mga Kristiyano. May iba't ibang aklat ng pananampalataya dahil sa magkakaibang pinagmulan, kasaysayan at tradisyon ng mga relihiyon. Para sa mga Muslim, ang Quran ang huling kapahayagan mula sa Diyos na nakatuon kay Propeta Muhammad. Samantalang, ang mga Kristiyano ay may Biblia na binubuo ng lumang tipan at bagong tipan. Ang pagkakaibang ito ay dulot ng magkaibang kasaysayan at mga aral ng bawat relihiyon. Sabi sa Isaiah 34 verse 16, may isang aklat ang Panginoon na kumpleto na. Aklat ho ng Panginoon ang tawag doon, Libris Domini, hindi Biblia. Sa Muslim, Quran. Ang aklat ng Panginoon ang sumusulat mga propeta at mga apostol. Ang aklat ng Muslim, hindi propeta at apostol nagsulat. Tama ba o hindi? Mukhang may iba't ibang pananaw. Hindi totoo na mga propeta at apostol ang sumulat ng Quran. Ang Quran ay pinaniniwala. Sige pa. Kaya mo yan. Sabi ko sa iyo, may isang aklat ang Panginoon. Ang aklat ng Panginoon, sinusulat ng mga tinuturuan niya mismo sa kanyang espiritu, mga apostol at propeta. Ang Quran, hindi propeta at apostol ng Diyos ang sumulat doon. Hindi na tuturuan. Anong masabi mo? Anong masabi mo? Ang Diyos ang sabi, mismo ang Diyos sa Isaiah, darating ang panahon mayroon siyang aklat na kumpleto. Isaiah. Oo. At ngayon, may aklat ang Muslim din. Dalawang aklat na kasali ang Quran. Ang sabi nila, isang aklat lang. Only a book, not books. Ang laman na aklat ay mga salita ng Diyos na susulat ng mga propeta niya at mga apostol niya. Siya ang nagturo. Ang aklat ng Muslim na Quran, ang susulat, hindi niya apostol at hindi niya mga Israelita, mga propeta ng mga Israelita. Ang Quran, sinulat ng mga Arabo. Ang mga Arabo sumulat, hindi pa propeta at apostol. Ang tawag sa tinuruan ng Diyos, apostol at propeta. Ang sumulat sa Quran, hindi apostol at propeta. Alin doon ang tamang aklat? Sabi ng Diyos. Ang aklat ba ng sinusulat ng propeta at apostol ng Israelita o aklat na Quran galing sa Arabo, sinusulat ng apostol ni Kristo, ng Diyos at mga propeta niya? Iba-iba ang pananaw dyan. Kung susundan natin ang sinasabi ng Diyos na ang aklat na kanyang sinulatan mismo sa pamamagitan ng mga propeta at apostol ang tunay. Ngunit may iba naman naniniwala na ang Quran ang tunay na aklat dahil ito raw ay salita ng Diyos na ipinahayag kay Propeta Muhammad. Paniwala nila. Sa kalang taong paniwala. Iba ang sabi ng Diyos na hindi tao. Sabi ng Diyos, magkaroon ng aklat nga.
He is our teacher, not the belief of the students. Hindi tao. Ang sabi ko nga, aklat Sige, ng Diyos, sige. ang Diyos ang nagsabi. Meron siyang aklat darating. Hindi nakita ng propeta at apostol. Tayo ang tayo ang nakikita dito ngayon. Ang aklat ng Diyos, sabi ng Diyos, may aklat na sinusulat ng propeta at apostol. Na nagsulat ng kanyang salita. At ngayon, may Muslim. May Quran din sila, galing sa Arabo, na hindi sinulat ng apostol at propeta. Alin ang totoong sabi ng Diyos na aklat? Alin sa mga aklat? Mahirap panindiganan kung alin talaga ang tunay na depende sa pananampalataya mo kung alin ang tunay. Ang mga Kristiyano ay naniniwala sa Biblia, samantalang mga Muslim naman ay naniniwala sa Quran. Pareho itong itinuturing na salita ng Diyos sa kani-kanilang relihiyon. Hindi mo lang tinatanong ko. Ano ang sabi ng Diyos? Hindi sa paniniwala ng tao. Siya kasi ang teacher eh. Pag ikaw estudyante, makinig ka muna sa teacher. Ang sabi ng teacher, hindi sa gusto mo, estudyante ka. Hindi ka teacher. I respect Ang Diyos kasi nagturo. Sabi pa ni Kristo, maliban ng Antikristo ang mga tao. Sabi niya sa 6 verse 44 to 45. Ano yung nakasulat doon? Ang siping yan ay may pagkakahawig sa mga nasusulat sa Quran, partikular sa Sura Al-Ma'idah, na Hindi muna. sinasabing si Jesus, isa sa wikang Arabic, ay hindi Diyos kundi propeta. Ngunit, sa Biblia ng mga Kristiyano, okay, walang problema. Kung may iba kang gustong pag-usapan, sige, relax lang tayo. Sabi nga si Kristo pa mismo na ang Diyos magturo sa atin, mga tao. Sa John 6, verse 44 to 45, nakasulat yan. Ano nakasabi Aklat doon? ng Juan, Basahin mo. ang tala nasa Juan 14:26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sinabi ito ni Kristo tungkol sa Espiritu Santo. O tama yan. Sa John 6, verse 44 to 45, sabi pa ni Kristo mismo, Kristo ha, ang hari ng mga Kristiyano, ang Diyos niya at natin ngayon, mga Kristiyano, ang magturo sa lahat ng tao. Ano nakasulat doon sa Tagalog? John 6, verse 44 to 45. Ano ang nakasulat doon? Ano ang mabasa doon sa John 6, verse 44 to 46? Gusto mo ako ang mabasa? Basahin ko. Sumagot ka. Ito ha, o basa, dating Biblia. Version. 44 to 45. Walang taong makalapit sa akin, maliban ang Ama nagsugot sa akin. Ang Diyos pala magdapit sa atin, di tao, kay Kristo. Siya ay aking ibabangon sa huling araw. 45. Nasulat sa mga propeta at tuturuan sila ng lahat ng Diyos. Pati propeta, witness, maliban kay Kristo. Sulat pa ni Juan, the Apostle. Silang lahat tuturuan ng Diyos. Tuturuan pa nito. Ang bawat nakinig sa Ama at natututo, kailangan pala matututo ka. Marami nakinig, naniwala, hindi natuto. Ibang natutunan kasi ngalingan. Dapat matutunan ng totoo. Parang estudyante ka. Pag nakinig ka, hindi ka wala ka natutunan, bagsak ka. Hindi ka makalapit kay Kristo. Kaya dito may karunungan ka. Ng Diyos mismo. Ang Diyos mismo mapaliwanag. Base sa James Santiago 1 verse 5 to 7. Ito, tuloy lang din. Nga? Ang natuto sa turo ng Diyos, sila ay makakita sa Ama.
sila yung ipalapit ng Ama sa akin. Until 46. Hindi sa sino may nakakita sa Ama, kundi yung nanggaling sa Diyos ay nakakita sa Ama. Si Kristo nakita sa Ama. At nagturo ang Diyos sa atin ngayon sa pagitan ni Kristo. Naghali ang Diyos sa atin ngayon sa pagitan ni Kristo. Sa 1 Corinthians 11 verse 3. Ang tanong ko sa iyo, ang Diyos magturo. Iba ang paniniwala ng tao. Siya mo nang turo, ang turo ng Diyos. Bago tayo maniwala. Ang sayo naman, maniwala muna bago ikaw malita kung ano tuturo ng Diyos. Diyos siya, magtuturo siya. Hindi ikaw, estudyante ka lang. Alagad ka lang. Ano ang sagot mo doon? AI. Sabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, ang Diyos magturo. Diyos ang magturo. Oo, sa Juan. Word for word. Sa Juan 6, verse 44 to 46. Diyos magturo. Sabi ba ni Kristo, hindi tao? Opo, Juan, Ngunit ang Ngunit tagapagtanggol, ang tagapagtanggol, Espiritu ang Santo, na susuguin ng Ama ng sa Ama aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Yan nga ang sabi ni Jesus sa Juan 14:26. Ngayon, basahin mo na ang Juan 6, verse 44 to 46. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala. Hindi nga yan. John 6 muna. Verse 44 to 46. Naiintindihan ko, basahin natin ang Juan 6:4-14. Puntahan muna natin ang Juan 6. Ayon sa Juan 6:6, mula sa 54 na walang matatanggap kung hindi sinagot ng aking Ama. At mga naminig sa Ama at natutunan sa Kanya ay lumalapit sa akin. Ganon din ang sinasabi ng mga propeta na tuturuan ng Diyos. So, basahin mo nga sa dating Biblia. Mali yung version binabasa mo eh. Hindi malinaw. Naiintindihan ko. Kung gusto mo ng ibang bersyon ng Biblia, maaari nating gamitin ang bagong tipan, Filipino Standard Version. Subukan natin muli ang Juan 6:4-6, ang Juan 6:14. Ang Juan 6:4-6 sa Magandang Balita Biblia ay nagsasaad, walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natutunan sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi po nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Yan binabasa mo. Ama. Ama ang nagturo. Ama magturo para mapunta tayo kay Kristo. Kailangan matututo tayo sa Ama. Ang Ama ba nagtuturo o hindi? Tama ka. Ayon sa talata, ang Diyos Ama mismo ang nagtuturo sa mga tao upang sila ay lumapit kay Kristo. Ang pakikinig sa Ama at ang pagtututo sa Kanyang mga salita ang nagdadala sa atin kay Kristo. Ang pagtuturo ng Ama ay nagpapahayag ng katotohanan ni Kristo bilang tagapagligtas. So, ang Diyos ba dyan, si Kristo tumatawag unang-una, si Kristo Ama ba yan o hindi na Diyos? Sa kontekstong biblikal, ang Diyos ang Ama at ang Espiritu Santo ay iisa. Sa Juan 10:30, sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Itinuturo ng Kristiyano na mayroong tatlong persona sa iisang Diyos. Hindi. Ang Ama, Wag mo na yan. ang Anak, Wag mo na yan, si Jesus, wag mo na- at ang So wag mo na yan. Katoliko yan eh. Muslim ano nag-ausap nito? Sabi ba dyan ni Kristo ang magtuturo ang Ama na Diyos? Ama ba o hindi?
o ala ba? Ama ba o ala na hindi ama? Kasi ang ama sa Arabic, alab yun. A-L-A-B. A-L-A-B. Ano ba ang ama sa Arabic? Sa Arabic, ang salitang ama ay ab o Allah. Ang salitang ama sa Arabic ay ab. Ab sa Arabic? Tama, ab ay salitang Arabic para sa ama. So, ang ab at ala, pareho ba sa Arabic? Iba ang kahulugan ng ab at Allah sa Arabic. Ang ab ay nangangahulugang ama habang ang Allah ay tumutukoy sa Diyos. So, ibig sabihin, wala sa mga Muslim, wala sa turo ni Allah na siya ama. Tama o hindi? Tama, sa Islam, ang pagtuturo ay direktang ipinapahayag ng Diyos na tinatawag na Allah at hindi sa pamamagitan ng isang ama. Ang konsepto ng Diyos bilang ama ay mas prominenteng tema sa Kristyanismo. So, ang sabi ni Kristo, sulat ni Juan, ang magturo ama na Diyos. Diyos pa rin pero ama. Ang ala, hindi ama. Tama ba? Tama ka. Sa pananampalatayang Islam, ang Diyos ay tinatawag na Allah at hindi ginagamit ang terminong ama para tukuyin siya. Ang konseptong ama ay mas karaniwan sa Kristyanismo. So, ang ala, nagturo sa mga Muslim na hindi siya ama. Tama ba o hindi? Tama, sa pananampalatayang Islam, si Allah ang nagtuturo sa mga Muslim at hindi siya tinuturing bilang ama. Ang pagsamba ay direkta na nakatuon kay Allah. So, ang turo ni Kristo sa mga Kristiyano, ama ang magturo na Diyos, ama, hindi ala. Kasi ang ala, hindi yun ama. Ang ama, sabi mo, ab. Iba ang ab, iba ang ala sa Arabic. Tama ba? Tama ba? Tama, ang ab ay Arabic para sa ama at Allah ay ang Arabic na salita para sa Diyos. Magkaiba ang mga terminong ito sa kahulugan. So, ang turo ng ala against sa turo ni Kristo. Tama ba o hindi? Magkapareho ba siya o magkalaban? Iba ang paraan ng pagtuturo ng Islam at Kristyanismo at hindi sila nagkakasalungat kundi magkakaibang pananampalataya. Sa Islam, si Allah ay ang Diyos. Samantalang sa Kristyanismo, ang Diyos Ama ang nagtuturo sa pamamagitan ni Kristo. May pagkakaiba sa mga doktrina at pananaw, ngunit hindi naman kailangang maglaban kundi pwedeng pag-usapan. Hindi nga. Hukuman nga. Sabi ni Kristo, ama magturo word for word. Sulat-sulat pa ni John the Apostle. Sa legal, honor basa. Ito yung banal na salita ng Diyos na nakasulat. Banal ho yun. Hindi hangal. Hindi sinungaling. Kailangan ito totoo. Ang turo ni Kristo totoo. Totoo ba o sinungaling si Kristo? Naturo dito. Totoo ang mga turo ni Jesus ayon sa mga Kristiyano. Ang mga ito ay nakasulat sa mga ebanghelyo ng Bagong Tipan, ang pananampalataya sa Diyos, at pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas ang nagbibigay diin sa mga turo niya. Para sa mga mananampalataya, ito palin ang naihinatid sa ng apostol. Ayon sa kanilang isinulat, ay ang kanilang pagkaunawa at karanasan kasama si Kristo. Ang pagtuturo ni Kristo ay isinulat ng mga apostol at ito ay pinaniniwalaang banal at totoo ng mga Kristiyano. Ang mga aklat ng Bagong Tipan ay itinuturing na inspirasyon ng Diyos. So, galing kay Kristo ang turo ng mga apostol. At ang turo ni Kristo naman galing sa Diyos na Ama. Tama ba o hindi? Sumagot ka. Ang turo ng apostol base sa sinabi mo galing sa Kristo. At ang turo naman ni Kristo galing sa Tama Ama. yan. Ang mga apostol ay nagmula kay Kristo at ayon sa Kristiyanong pananampalataya, ang mga itinuturo ni Kristo ay mula sa Diyos Ama. Kaya ang mga aral ng mga apostol ay itinuturing na nakabatay sa mga turo. Tama ka dyan.
Ang mga So, turo niya mga apostol ay batay sa mga tinuro ni Kristo na ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano ay nagmula sa Diyos Ama. Ang koneksyon sa pagitan ng Ama, ni Kristo at ng mga apostol ay isang mahalagang sa Mhm. so, ngayon, ang turo ni Kristo galing sa Ama na Diyos. Ama na Diyos. Tama. Tama ba o hindi? Tama. Ayon sa Kristiyanong pananampalataya, ang turo ni Kristo ay galing sa Diyos Ama. Okay. Sa Muslim naman, ang turo ng Diyos nila, iba sa Diyos ni Kristo na Ama, ang Diyos nila hindi Ama. Hindi Ab, Allah, tawag. Tama o hindi? Tama. Sa Islam, ang pagtuturo ay mula kay Allah at hindi siya itinuturing na Ama tulad ng konsepto sa Kristyanismo. Ang Allah ay ang tawag sa Diyos sa Islam. So sabi ni Kristo kasi, sa turo niya huwag bawasan, huwag dagdagan. Lalo na sa 18 5 verse 18 ng Mateo at saka sa Deuteronomy 4 verse 2. Binabawasan ng Allah ang Ama. Kaya yung turo, may Ama. Nais Ang nais tawag ang mga ng tao Kristo, ang tawag ng mga tao sa Ama, sa Diyos ni Kristo, Ama rin. At tawag ni Kristo sa Ama, sa Diyos, Ama rin. Bakit kaya? ang konsepto ng Diyos bilang Ama ay isang mahalagang aspeto ng Kristyanismo. Nagpapakita ng relasyon ng pagmamahal, gabay at pagkakalina. Sa Islam, walang konsepto ng Diyos bilang Ama, kaya't ang termino ay hindi ginagamit. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita ng iba't ibang pananaw at doktrina sa dalawang relihiyon. Hindi makapareho ang version. Hindi siya makapareho ang version. Tama o hindi? Hindi makapareho ang turo. Tama o hindi? Tama, magkaibang turo ang Kristyanismo at Islam. Ang bawat isa ay may sariling unawa at doktrina tungkol sa Diyos. So magkaiba. Magkaiba ang Diyos ng Kristiyano, Ama ang tawag, ang Diyos ng mga Romano, mga Islam naman, Allah. Tama ba o hindi? Magkaiba, sabi mo. Tama, magkaiba ang pagkakakilala sa Diyos sa Kristyanismo at Islam. Sa Kristyanismo, kilala ang Diyos bilang Ama, samantalang sa Islam, si Allah ay hindi itinuturing na Ama. Magkaibang pananampalataya at pagkilala sa Diyos ang dalawa. So, hindi makapareho ang magtuturo. Iba ang turo ng Kristiyano, Diyos Ama ang tawag. Ang Diyos naman ng Muslim, Allah lang, hindi Ama. Tama ba? Tama, magkaiba ang pag-uukoy sa Diyos sa dalawang pananampalataya. Ang Diyos sa Kristyanismo ay tinatawag na Ama, habang sa Islam, si Allah ay hindi. Magkaibang doktrina ang sinusundan nila. So ngayon, sabi ng Diyos na Ama, siya ang totoo. At sabi ni Kristo, ang Diyos Ama totoo. Ama ang totoo na Diyos. Tama ba o hindi? Tama, sa Kristyanismo, itinuturing na totoo ang Diyos Ama alinsunod sa turo ni Kristo. Ang konsepto ng Diyos Ama ay sentro sa pananampalatayang Kristiyano. Ito ngayon, bakit kaya maging Ama ang Diyos? Bakit kaya ang Diyos maging Ama natin? Kasi yon ang gusto ng Diyos, your will be done. Ama namin sa panalangin pa lang. At ang Muslim, hindi makapalain ng Ama. Walang Muslim makapalain sa Diyos sa Ama. Tama ba o hindi? Tama, iba ang pagtuturo sa Islam. Sa relihiyong ito, hindi itinuturing na Ama ang Diyos, kaya't walang konsepto ng Diyos bilang Ama sa panalangin ng mga Muslim. Ang pagdadasal ng mga Muslim ay nakatuon kay Allah at hindi sa konsepto ng Ama. So ngayon, dalawang teacher na. Diyos na hindi Ama at Diyos na Ama. Diyos ni Muhammad na hindi Ama at Diyos ni Kristo na Ama. Tama ba o hindi?
Tama, sa dalawang relihiyon, magkaiba ang pagtuturo at pagkakakilala sa Diyos. Sa Islam, ang Diyos kay Muhammad ay si Allah na hindi itinuturing na Ama. Samantalang sa Kristiyano, ang Diyos na kinikilala ni Kristo ay ang Diyos Ama. Magkaibang pananaw at konsepto ang dalawa. So, ibang turo. Diyos ng ama ni, na ama ni Kristo at Diyos na hindi ama ni Muhammad at Diyos na mga Muslim. Ang Diyos na ama ni Kristo, Diyos na ama ni Kristo, turo na sa mga Kristiyano. Magkaiba hindi? Pareho ba o hindi? Magkaiba. Ang Diyos na tinutukoy ni Kristo bilang Ama sa Kristyanismo ay iba sa Diyos na kinikilala ng mga Muslim na si Allah sa Islam. Ang dalawang pananampalataya ay may magkaibang pag-uunawa at pagtuturo tungkol sa Diyos. Okay? Sa John 8, 44 so to 47, ano nakasulat doon sa magandang balita? Hindi ko yan kayang basahin sapagkat wala akong access sa mga banal na kasulatan. Sa ibang Pwede mong gamitin ang ibang mapagkakatiwalaang resources o mga tao na may kaalaman sa mga turo. So anong verse? Iba't ibang salin ng Biblia ang may pagkakaiba sa paggamit ng mga salita, ngunit ang mensahe ay nananatili. Mahalagang tingnan ang kontekst sa Juan 8:5 hanggang 5:5 na nakasulat, "Hindi ko pinararangalan ang aking sarili. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin na sinasabi ninyong inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya." Ipinapakita dito ang pagkilala ni Jesus sa Diyos Ama. Ako mabasa ha? Ako basa. Sa John 8, verse 41 to 47. Okay? Basahin ko? Okay ba basahin ko? Sige, pakibasa mo. Okay, ito. John 8:41 hanggang 47. Ito ho. Sige, pakinggan kita. 41. Ginawa ninyo sa mga sa ninyo ang mga gawa ng inyong amang si Abraham. Sinabi nila sa kanila, hindi kami inaanak ng magkapatid. May isa kami ama, Diyos. Diyos din ama na Hudyo na hindi Kristiyano. Mayroon siyang ama, Diyos. Sabi pa dito, nakasulat, kalaban ni Kristo to. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang iyong ama, na ama ko rin, ay inyo muna ako ibigin. Pero sa Diyos ama pareho. Iba sa Muslim. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos na ama. Sapagkat hindi ako napalito sa aking sarili at kundi ako sinugo ng Diyos na ama. Ang nagsugo kay Kristo, ama rin na Diyos. Ang nagsugo kay Muhammad, Diyos na hindi ama. Tama ba o hindi? Yeah, tama yan. Sa Juan 8:42, inilahad ni Jesus na siya ay isinugo ng Diyos Ama. Malinaw na tinukoy niya ang Diyos bilang kanyang Ama at ang kanyang ministeryo ay mula sa Ama. Sinungaling ba ang ama na Diyos ni Kristo? Sinungaling ba o hindi? Hindi siya sinungaling. Para sa mga Kristiyano, ang mga salita ni Jesus ay itinuturing na totoo at bahagi ng kanilang pananampalataya. Okay? Sabihin, ang Diyos na ama, totoo. Diyos siya, pero ama, totoo. Ang Diyos na hindi ama, sinungaling. Naniniwala ang mga Kristiyano na totoo ang sinasabi ni Jesus na ang Diyos ay Ama. Yan ay batay sa kanilang mga banal na kasulatan tulad ng Juan 8:42. Ang pagkilala sa Diyos bilang Ama ay sentral sa pananampalatayang Kristiyano. At si Kristo pa, na anak ng Diyos, nagsabi nito. Hindi si Muhammad, hindi Angel, hindi si Gabriel.
si Allah. Tama ba o hindi? Tama, sa Islam, si Allah ang tinuturing na Diyos. At si Kristo ay isang propeta, hindi anak ng Diyos. May pagkakaiba sa pananaw ng mga Kristiyano at Muslim tungkol kay Jesus at sa pagkakakilala sa Diyos. Si Kristo na nagsabi, anak siya ng Diyos eh. Siya nagsabi, hindi si Allah, hindi si Muhammad, hindi si Gabriel. Si Kristo pa na sinasabi mo, hindi sinungaling. Siya anak ng Diyos. Sa Kristyanismo, sinasabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos at ipinapahayag ng Biblia na siya ay Diyos. Sa Islam, itinatanggi ang pagka-Diyos ni Jesus at kinikilala lamang siya bilang isang propeta. Magkaiba ang paniniwala ng dalawang relihiyon tungkol sa kanyang kalikasan at papel. So, ibig sabihin, hindi parehong totoo. Hindi pareho, magkalaban. Totoo si Kristo at sinungaling ang Allah at ang Muhammad, ang anghel sa Islam. Tama ba o hindi? O si Kristo ang sinungaling? Magkaiba ang pananaw dito. Sa pananaw ng Kristyanismo, totoo ang sinasabi ni Kristo base sa Biblia. Sa pananaw naman ng Islam, iba ang kanilang paniniwala. Kinikilala nila si Allah bilang Diyos at si Muhammad bilang propeta. Kaya hindi pareho ang kanilang mga turo. So, ibig sabihin, kumakalaban sa naturo ni Kristo. Tama o hindi? Tama. Sa maraming aspeto, nagkakalaban nga ang turo ni Kristo at ang itinuturo sa Islam. Magkaibang pananampalataya, kaya may magkakaibang paniniwala. So, ibig sabihin, hindi sa pro-Christ, anti-Kristo na. Tama o hindi? May ibang pananaw tungkol dyan. Sa mga Kristiyano, ang mga hindi kumikilala kay Kristo, ayon sa Biblia, ay maaaring ituring na anti-Kristo. Sa Islam naman, si Jesus ay kinikilala bilang propeta, ngunit hindi ayon sa pagkaunawa ng Kristiyano. Kaya iba ang kanilang pananaw. So, iba ang Kristo ng Muslim, false Christ, sa Matthew 24:24. Ano nakasulat doon? Maraming salamat sa impormasyon. Sa Mateo 24:24, nakasulat na sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda. Base sa pag-usapan natin, totoo si Kristo. Ha? Tama. Tama. Oh. Tama, Sabi mo kasi kanina, kung narinig ka pa ng putol, si Kristo, ang mga Muslim, naniwala kay Kristo. Naniwala Tama, Muslim si Kristo. Kinikilala ng mga Muslim. Naniniwala ang mga Muslim kay Jesus bilang naniniwala ang naniniwala ang Muslim mga kay Kristo bilang isang propeta, pero hindi bilang Diyos. Magkaibang pananaw yan sa Kristyanismo. So, ang turo ni Kristo, ang Diyos Ama. Ang turo ni Muhammad, Sa Kristyanismo, sa Islam, si Muhammad ang tinuturing na propeta ng Diyos. Ang mga aral niya ay nakasaad sa Quran. makinig ka muna, huwag ka ma-insert. Tuloy. Ano pa ang mga tanong mo tungkol sa pananampalataya o iba pang usapin? Sabi ni Kristo, siya anak ng Diyos. At ang Ama, ang nagpadala sa Kanya na Diyos. Hindi siya Allah, hindi Ama. Pananaw ng Kristiyan. Tama. Sa pananaw ng Islam, si Allah ang nag-iisang Diyos at hindi siya tinuturing bilang Ama sa parehong paraan ng Kristyanismo. Magkaiba ang mga paniniwala nila tungkol sa pagkakailan ng Diyos. So, ang totoong Kristo, hindi sinungaling, ang Diyos niya, Ama. Sa Kristyanismo, ang turo ay si Jesus ay anak ng Diyos Ama. Ang pagkakilala sa Diyos bilang Ama ay nagmula sa turo ni Jesus ayon sa Biblia. Okay. Hindi base sa Quran. Tama, walang konsepto ng anak ng Diyos sa Quran. Sa Islam, si Allah ay walang anak at walang katulad ayon sa kanilang monoteistikong paniniwala. At si Kristo na nagsabi sa 14:6 ng Juan, I am the way, the truth, and the life. Sa Tagalog, ano yon? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Yan ang sinabi ni Jesus sa Juan 14:6. Papunta sa Ama o hindi? Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan ang kabuuan ng Juan 14:6. So, ang puntahan natin, Ama na Diyos, hindi Allah na hindi Ama. Tama? Hindi. Tama, sa Kristyanismo, si Jesus ang tanging daan papunta sa Diyos Ama ayon sa Juan 14:6. Sa Islam, iba ang konsepto ng Diyos at si Allah ang kinikilalang nag-iisang Diyos. Ibig sabihin, kalaban sa pananaw ng Muslim at kalaban ang turo ni Allah at ni Hebrel at ni Muhammad kay Kristo. Kalaban ba o hindi? Iba ang pananaw ng mga Muslim at Kristiyano tungkol sa mga propeta at sa Diyos. Hindi ito simpleng labanan, kundi pagkakaiba sa pananampalataya. Ang Islam ay may sariling pananaw sa mga propeta tulad ni na Muhammad at Jesus. Iba ang pananaw ng Kristyanismo at Islam. Sa Kristyanismo, kinikilala si Jesus bilang anak ng Diyos. Sa Islam naman, si Allah ay walang anak at si Muhammad ang huling propeta. Magkaibang pananampalataya ito. Ang tanong ko nga, ang sinasabi ni Kristo, tama ba si Kristo sinasabi niya siya ang totoo? Ang Diyos na Ama? Tama ba siya o hindi? Totoo ba o hindi? Sa paniniwala ng mga Kristiyano, totoo ang sinasabi ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito ang batayan ng kanilang pananampalataya. Sa Islam naman, may ibang pananaw at kinikilala nila si Allah bilang tanging Diyos. So, ibig sabihin, mga Kristiyano pro-Christ, mga Muslim anti-Christ. Tama ba o hindi? Hindi eksaktong ganon. Sa paniniwala ng mga Kristiyano, ang mga Muslim ay hindi kinikilala bilang anti-Christ. Magkaibang pananampalataya lang sila at may kanya-kanyang paniniwala tungkol kay Kristo. Ang tanong ko sa iyo, mga Kristiyano naniwala kay Kristo. Ang mga Muslim ayaw maniwala na ang Ama ni Kristo, Diyos din. Ang Diyos ni Kristo, Ama. Anti-Kristo sila. Hindi simple. Mga Muslim o Kristiyano, mga Kristiyano, pro-Christ at sila anti-Christ. Magkapareho ba? Hindi. Sa Islam, hindi kinikilala ang konsepto ng anti-Christ. Iba ang kanilang pananampalataya tungkol kay Kristo. Sa Kristyanismo naman, ang anti-Christ ay isang konsepto na tumutukoy sa mga kumakalaban kay Kristo. Magkaibang pananaw ito. Ha? Saglit ha? Ha? Basahin ko muna itong sa John about the Antichrist. Nakasulat yun? Hindi. Nakasulat yun? Hindi. Walang direktang binabanggit na anti-Christ sa Juan 14:6. Ang talatang ito ay tungkol sa pagiging daan, Hindi yan. katotohanan, Hindi yan. Hindi nga yan. at buhay ni Makinig. Jesus. At sinasabi Basahin mo ang unang Juan 2:18. Itagalog mo, basahin ko sa English. Sa King James Version. Little children, the last time that you have heard the Antichrist shall come. There are many, whereby we know that in the last time. Who is a liar? 22. He that denieth that Jesus is the Christ, and he is Antichrist that denieth the Father and the Son. Father and the Son. And that Father, God, Father, Ab in Arabic, is denied by Allah. He is Antichrist. Was it accident? Tinatagap pa ni Allah, ni Hebrel, ni Muhammad? Ang Father? Oo o hindi? Yung tawag na Antikristo. Ito ang Antikristo. Ano binabasa ko kanina sa 1 John 2 verse 20. Ano yung binasa ko na sa English?
translate into Tagalog. Ituloy na natin to. Nahintay ko tong co-pilot, ano, AI nito eh. Walang, kahit i-click ko to, ito. Yung ano, i-click ko sa ba. Yan. Yan, yung speaker. Click natin. Oh, yan, lumutang. Wala. Ito mga taas. Ito, continue your call. Ano to? Signal sa yata? Signal? Kawawa. O, siguro napagod na. So, ang sinasabi ko sa kanya, na sabi niya wala ng Antikristo. Sabi niya. Ano sabi ko sa Juan? Sa Juan, ano? 2 verse 22. Ito, basahin natin. So, binabasa ko na sa 1:22, 1:2 verse 22 ng Juan. Ito po ang sabi, who is a liar? Mga sinungaling. Sabi ng Diyos kay Juan, the apostle. But he denied that Jesus is the Christ. At he is Antichrist that denied the Father and the Son. Father God. God is the Father. Hindi tinatanggap ang Ama na Diyos. Sa Islam, sa Muslim, sa Quran na turo ng alal na walang Diyos ang Ama. Walang Ama na Diyos. Tinatanggal. Hindi tanggap ng Muslim ng Quran ni Allah na may Diyos na Ama. Doon pa lang. Ang Diyos na dakila ang Ama. Hindi Diyos na hindi Ama. He is Antichrist. Hindi siya pro-Christ. Tinanong ko una-una, ito si AI, ayaw talaga madirekto magsagot. He is not directly asking the question. Ang mga Kristiyano pala pro-Christ. Wala sa Kristo na ang Diyos Ama. Pro-Christ. Ibig sabihin, naniwala at sumunod kay Kristo. Ang anti-against, laban. Ano? Turo ni Kristo. Laban sa totoo. Anti-Kristo ang tawag doon. Ang Diyos Ama. Bakit tinuturo ng Allah sa Muslim na ang Diyos hindi Ama? Itinuturo ni Muhammad ni Angel Gabriel na sinungaling din. Pareho sila sinungaling kasi sabi ko, ang Kristo totoo. At agree siya. May ebidensya sa aklat ng Panginoon, Libris Domini. Kompletong aklat. Base sa Isaiah 34:16 at sa Latin Vulgate. Ang aklat ng Muslim, basura yun. Hindi yun banal. Hangal ang turo doon. Ang ala na hangal. Pati sa Muhammad nila hangal. Pati ang Angel sa Gabriel hangal. Bubo. Dito to, sinungaling. Sabi na, may Kristo daw sa kala. Bulaan Kristo. Matthew 24:24. Bulaan Kristo nandun sa kala. At ang Kristo pala, hindi na mamatay. Basahin natin sa Quran. Ito ay boring kasi wala nang sumasagot sa akin. Wala nang si AI. Ito na lang, patunayan mo lang natin sa Diyos na ang Diyos mismo totoo. Ang Ama ni Kristo. Basahin natin ulit sa John 8 verse 41 to 47. Ulit ha? Nakasulat pa ito sa hindi naman si Kristo sa aklat Muslim sa Quran sa Surah An-Nisa 1 verse 157. Sa English, indeed we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah. Messenger na si Allah, hindi Diyos, hindi Ama.
nor and they did not kill him, nor they crucify him, but another made to resemble him, Christ. May namatay, may iba, hindi si Kristo. Naging duwag ang Kristo. Christ is crucified. Walang nakabuto sa cross, hindi mamatay. Sa Romano, pag nabuto sa cross, patay ka doon. Iba daw. Ang apostol, lahat, mga apostol nga, Israelita, nagpatotoo. Namatay si Kristo nga. Kaya nadalamati siya. Nakita pa na ang pamatay ni Kristo at nabuhay muli. Kasali na si Magdalena. Maria Magdalena. Si Kristo pa nagsabi na matay siya. Basahin natin ang talata. Sa 28 ng Matthew 28 verse 1. Hanggang patuloy. Yun ang mali. Basahin nyo, sabi nyo sa ang aklat. Pwede ka maligaw ng mga Muslim. Ng propeta. Kung yan ang propeta si Muhammad. Hindi yun propeta. Ang propeta, alatoro, Diyos mismo. Sa pagitan ng kanyang espiritu. Hindi anghel. Ang anghel magturo sa pagitan ng Diyos. At nagturo sa mga propeta, Diyos mismo. Sa 1 Peter 1 verse 19 to 21. Basahin natin sa 28. Ito ha. Sa 28 verse 1 hanggang patuloy. Na matapos ang araw ng Sabat ng nabukang liwayway na unang araw ng linggo ay nagsiparoon si Maria Magdalena sa isa sa panglibingan at isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Ano na sa libingan? Patay. At narito, lumindol ng malakas. Sabagat bumaba mula sa anghel ang ng Panginoon ang naroon at ginugulo ang bato sa nakaupo na ibabaw. At kanyang anyo ay tulad sa kilat at kanyang pangamit maputing parang niebe. At sa takot sa kanya, nagsinginig ang mamantay at nagtulad sa taong patay. At sumagot ang anghel at nasabi sa mga babae, huwag kayong matakot, sabagat nalaman niyo na ang hinap si Jesus na ipinako sa cross. Anghel to, ipinako daw si cross. At sabi ng Muslim sa Al-Nisa, Sura Al-Nisa 157, hindi si Kristo napako sa cross. Ito dalawa pang anghel. Napako sa cross, sabi ng anghel at sinabi kay Maria Magdalena at iba pang Maria. Doon pa lang, iba ang Diyos nyo. Iba ang turo nyo. Ito nawa ni Mateo. Susulat na Kristiyano. Kayo yung mga anti-Kristo talaga, mga Muslim. Kalaban kayo ng Kristo. Mag-ingat sa bulaan Kristo. May naniwala din sa bang Kristo. Matthew 24:24. Sinungaling ng Kristo. Ito ang aklat ng Panginoon ang gabay sa atin para humukom ng tama at mali. Kung sino sinungaling at hindi. Basta ako, nakasiguro ko, Diyos na Ama ng Kristo, ang totoo. Nagturo kay Kristo. At sa Kristo nagturo sa ating mga Kristiyano. Ang laban sa atin, sinungaling. When Christ speak the truth, the whole world against Him, let them be wrong. Because God's truth is given to Christ. Sa 11 verse 27 o Matthew. Ito. Lahat ng karunungan. At sumagot ang anghel. Siya ay wala dito sabagat siya ay nabangon na. Nabangon na. Mula sa patay. Ayon sa sinabi, magseparito kayo, tingnan niyo ang dakong kilagayan ng Panginoon. At nagsiyaon kayo madali. Mga alagad, sabi, nabangon na ang mamatay. Siya ay nabangon na sa mga patay. Sabi pa ni Mateo. At narito siya ay nanguna sa iyang galya. Daon, nakita niya siya narito kung nasa inyo. Ito. At meron silang madali at ano to? Siya nagbangon mula sa patay at narito siya ay nangunguna sa galya. Doon nakita niya narito sinabi ko sa inyo.
At siya ay nagsialis mula sa libingan. Taglay ang takot at malaking galak. Takot na matuwa. At nagsitakbo. At narito, siyang sinalubong ni Jesus. Sinalubong ni Jesus. Kasi, mangalak kayo. Sila ay nagsilapit at nagyakap ang kanyang mapa. At siya ay sinamba. Nang magkayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayo matakot. Magsiyaon kayo at sa basabihin niyo ang aking mga kapatid na nagsiparoon sa Galilea at doon ay makita na ako. Ha? Sa 16, datapot nagsiparoon sa labing isang alagad sa Galilea sa bundok na sila kanila ituturo ni Jesus. At na siya kanilang makita, kanilang sisamba, datapot ang ilan nag-alinlangan. Hindi na nakilala si Kristo. Alinlangan na. Kasi patay na buhay. Galing sa matay si Kristo. Ngayon, patunayan muna ang Diyos ang dakilang Ama ni Kristo. Ama, Diyos na Ama, dakila ni Kristo. Yun ang dakila sa kaya. Hindi dakila yun. Hindi siya malaki sa Diyos na ni Ama. Noong unang panahon pa lang, sa 63 verse 16 ng Isaiah, from everlasting God is called Father. Sige sa unang tumatawag. Nakila ang Ama. Sa John 10 verse 29 hanggang 31. Nakila ang Ama na Diyos. Pag hindi Ama ang Diyos, hindi the great Kristo. Basura yun. Basahin natin ang John. Ha? Para buong ito. Ito. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung Diyos ang iyong Ama, ay iibigin niyo ako sapagat ako'y nagmula sa Diyos, sapagat ako'y sinugo ng Diyos, kundi ako'y kanyang sinugo. Bakit hindi niyo maunawa ang iyong pananata? Sapagat inyong nangyaring ay hindi niyo mangyaring dinggin ang aking salita. Kayo ay sa inyong amang diablo. Pag hindi nakikinig kay Kristo, sa diablo, hukom. Anak ng diablo. Pati yung Allah. Hindi yung totoong Diyos. Isang tunay na Diyos sa Ama ni Kristo. 17 verse 3. Pam 1 of John. Tuloy natin. Bakit ninyo di maunahan ang salita at hindi nyo mangyaring dinggin ang aking salita? Bakit? Kayo sa inyong amang diablo. Ang turo sa kanila diablo. Hindi Diyos na Ama. Kung siya Ama. Ama ng diablo sa mga niniwala sa Kristo. Hukom. Siya ay isang mga tao buhat pa ng una at hindi na natili sa katotohanan ng Ama na Diyos. Ang Diyos pala ang totoo, Ama. Bakit Ama ang Diyos? Kasi ang Kristo, Espiritu na nahan sa atin galing sa Diyos. Siya na turo. Galatians 4:6. Ito. Gusto ko sanang kausapin naman, i-grill ko itong AI nito eh. Magtanong lang kung sa paano siya sumuot. At hindi natili sa katotohanan sabat walang katotohanan sa kanya. Ama ng kasinungalingan. Pag sinungaling laban sa Kristo, sa demonyo tuturuan. Malalaman sa kanyang gawa. Sabi ni Kristo, sa gawa niya, sinungaling siya. Hindi naniwala sa akin. Wala sa kanya ang katotohanan, hukum ng Kristo, ng Diyos, wala sa kanya. Kasi, para totoo, ang Diyos mismo magturo. Hindi angel. Hindi si Gabriel. Angel na turo sa kanila. Ito ang mismo na turo sa anak. Katulad ng Kristo. Na ipangakpa tayo ng Diyos
pag nawala kayo sa tulong ni Kristo, sa kanyang Espiritu ng Diyos na Ama, hindi lang anghel. John 3 verse 5. Ito. Dahil pag nagsasalita ako ng kasinungalingan, ay nagsalita siya ng kasinungalingan, ay nagsalita siya ng galang sa kanya. Sa kanya lang galing. Sagat siya ay sinungaling at ama nito. May ama pala na sinungaling. Pag ama na sinungaling, si Satanas lang. Ang kalaban ni Kristo, si Satanas ay ang number 1 anti-Kristo, bulaang Kristo. Pagtulong sa bulaang pupita, katulad ni Muhammad. Okay. Ngunit sinabi ko sa inyo ang katotohanan, hindi kasinungalingan. At hindi nyo pinaniwalaan. Ang tulong ni Kristo, nakasulat sa aklat nito. Aklat, ano pa yun? Hindi Quran, katulad nito. Quran. Hindi mo mabasa ang tulong ni Kristo dito. Tinatanggal lahat. Wala yung tulong ni Kristo. Ang nakasulat nito, gospel. Wala yung alaman. Hindi sulat ito ng apostol at pupita ng mga Israelita. Sabi ni Kristo, sabi ni Pedro, at tulong ni Kristo sa kanya, 2 Peter 3 verse 1 to 2, alahan yung mga pupita at mga apostol. Paano alahan sa Quran? Wala dito. Wala sulat apostol at pupita dito mga Israelita. Wala. Magkalaman pa. At ito ay tinatawag na aklat. Ang aklat ng Diyos, sinusulat ng mga Israelitang apostol at mga Israelitang mga propeta. Siya ang natulog sa kanya. Buhat pa ng unang panahon sa panahon pa ni Moses. Up to the time of Malakay. At buhat sa kay Mateo hanggang sa John, kasulat ni Juan sa Revelation or Apocalypse. Ito. Ang Diyos, ang sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Saan ang salita ng Diyos? Nandito sa aklat. Naturo ni Kristo. Sinusulat ni Juan at mga apostoles na marami pang iba. Dahil dito ay hindi nyo dininig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Hindi kayo sa ng Diyos, kundi sakop kayo ng sinungaling na si Satanas. Yun ang mayari. Ginawa mo ang Diyos na sinungaling at ginawa mo totoo si Satanas. Sa 1 John 5 verse 7 to 9 at to 10. Diyos pa na ama ni Kristo at ama ng mga Kristiyano, yung pa ginawa mo sinungaling. Kayo na lang. Kaya nagalit kami. Nagalit ang Diyos sa inyo, mga Muslim. Ginawa ang Diyos sa sinungaling. Sapat sabihin, ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos dahil hindi nyo narinig, sakat kayo hindi sa Diyos. Sabi ng mga Hudyo para sa 48, nasusunod ang Hudyo, hindi baga galing sa na ikaw ay Samaritano, ay maroon ka sa demonyo, gago. Sige, so pinataya sa demonyo, sinungaling din. Ginawa nyo sinungaling si Kristo at ang Diyos. Demonyo si Kristo, sinungaling ang demonyo. Ito ba yung sinungaling? Mas nauna to sa alalahanin nyo ang sinasabi ng apostol at propeta at mga apostol. Alalahanin lang natin. Bakit nakasulat na ngayon? Ito, sulpot. Kasi, nung sinulat ang Peter, o 2 Peter chapter 3, verse 1 to 2, wala pa itong nasulat. Hindi ito alalahanin. Sulpot ito. Ang alalahanin ng unang panahon na unang Kristiyano, ang mga nakasulat na. Ito, 4th century AD. Gamit lang kunting common sense. Wala pa rin ito sa si AI.
meron ako internet. Hindi namatay. Ayaw na talaga. Magaling sa sumagot ng mga politiko. Nakarelate siya pagpasab sa kanungan ng Diyos, hindi. Pati AI sa Muslim. Takbuhin din. Ulit, bagamat ito, sa mga membro ng Muslim, ipanalangin ko pa rin kayo na si Kristo manghali sa iyong puso. Para magsabi sa iyo ng totoo. Panahali sa Kristo sa iyong puso, that's the time na tuwa ka sa Diyos na Ama. 4:6 of Galatians. Puso. Walang Kristo sa puso ng mga Muslim. Kaya sa taong na Muslim lang, hindi Kristiyano. Ang Kristiyano, ang naturo pa rin sa atin mula ngayon, at mula noon hanggang ngayon, si Kristo pa rin. Naan sa ating puso. Sa 2 Corinthians 13 verse 6 to 5. Ito. Protestante, Katoliko. Muslim. Ito. Sa 4 ng Ephesians, sabihin ko ito. Basahin natin. Sa Magandang Balita, Katolikong Biblia. Katolikong Biblia. Bago tayo magtapos. Ito, Katolikong Biblia, Magandang Balita. Ito. Sa 7 ng verse 7 ng chapter 4 ng Efeso. Hanggang patuloy. Hanggang 11. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng katayang loob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Bigay ni Kristo. Ganito ang sasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa langitan, nadala siya ng maraming bihag at nabigay ng mga kaloob ng mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat? Ang ibig sabihin na niya bumaba siya sa kaila-liman ng bahagi ng lupa. At bumaba siya rin naman na umakyat sa kaitaasan sa langit upang magpuno ng kanyang presensya ang buong nilikha. Nasa langit, papapuno tayo ng presensya ni Kristo, hindi sa tinapay sa ustiya. Kainin mo at itain mo. Presensya sa puso. Lahat mga Kristiyano, hindi sa Muslim. Umakyat sa langit, para punuin tayo ng presensya ni Kristo. Si Kristo may nandiyan sa atin, wala na. Nandito pa rin. Sa Matthew 28, verse 19 to 21, ako yung mamalagi sa inyo. Paano ba yan? Sa ating puso, spiritually, walang laman. Tuloy natin. At bumaba ay siya rin na umakyat sa kaitan. Bumaba siya rin na umakyat sa langit sa kaitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong linikha. Ulit. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat. Ang bumaba siya rin umakyat sa kaitan sa asa ng langit upang mapuno tayo ng presensya. Kailangan pa nilisok bakit sa langit para puno tayo ng presensya. Paano? Magpadala ang Ama magpadala sa ating puso sa kanyang espiritu sa 4:6 ng Galatians. At buong likha na mga Kristiyano, lahat ng taong naniwala sa kanya. At binigyan sila ng ilan ng kaloob upang maging apostol. Magkaroon ng presensya, si Kristo pala mag-decide kung sino mga apostol. At gagawa siya ng apostol. At mga propeta. Ano pa gagawin ni Kristo? Siya, at iba yung mga evangelista. At iba yung mga pastor. Iba yung mga guro. Tulad ko ngayon. Siya ang gumawa. Ang gumawa na propeta si Muhammad, angel lang. Hindi anak ng Diyos. Si Kristo mas nakila sa anghel. Siya ang lumulang ng anghel. At mga tao.
nakasulat. Kasi siya ang gumawa ng apostol. Ha? Saan? Sino gumawa? Siya ang gumawa ng apostol. At panahan ang kanyang presensya sa puso. Kaya sumulat si Juan. Si Kristo, Verbo, lumalang sa buong mundo. Pati anghel. Sa John chapter 1, verse 1 to 3. Nilikha lang ni Kristo ang Gabriel. Sinungaling pa. Kasi ang tukong Gabriel sa Lucas 1, 32 hanggang patuloy, ang si Kristo sabi kay Maria, anak ng kaitaas Jesus. Ipangak mo yan, kanak ng Diyos sa kaitaasan. Sa Muslim, hamak lang. Grabe. Ang gawain ng demonyo. Silusot ka, igitiro. Ang Diyos na anak, gawin mo lang hamak lang. Hindi anak ng Diyos. Siya na hindi tulad sa ama at anak, Antikristo. 1 uli ng John chapter 2 verse 22. Ito. Propeta, ginawa ito upang ihanda sa mga likod na mga hininang upang maging matatag na ang katawan ni Kristo. Saan si Kristo? Sa atin. Tayo ang katawan ni Kristo. Ang presensya ni Kristo nasa ating puso. Kaya tayo maging katawan ni Kristo. Ang isa lang may-ari, si Kristo. At si Kristo, pag-may-ari ng Diyos. We are the church of God. Iglesia, yun ang katawan ni Kristo. Sa 1 Timothy 3:15. Hanggang makarating tayo sa pag-iisa sa pananampalataya. Pakilala sa anak ng Diyos. At maging anak pa ng Diyos to. Pakilala sa anak ng Diyos. Ang Diyos din, Ama. At maging ganap ang pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Na ngayon di tayo maging tulad sa batang madaling matangay. Hindi na tayo maligaw. Kasi may Kristo na sa ating puso. May Kristo na. Kailangan naman Muslim may Kristo para hindi ka maligaw. Only Christ can tell you the truth. I am the way, the truth, and the life. Wala iba, siya lang. Hindi angel. Hindi si Muhammad. Hindi apostol, hindi pipita. Si Kristo lang. Yun ang kalakalaan niya. Kailangan niya ni Kristo. Maghari pa sa'yo sa iyong puso para maging malinis ka, mapatawag ka sa iyo sa dugo ni Kristo. Sa inyo naman, hindi naman tayo sa Kristo. Paano ka mapatawag? Mga po sa sabihin kapatid, kaso lang oras na, 1 hour na, 7 minutes, wala na si AI. Ang gusto ko sana, may AI para kayong tanungin. Kasi kompleto siya sa ebidensya sa Muslim. Susunod ng mga protestante, lahat ng sekta. At hindi mga sekta ng mga relihiyoso katulad ng atheista at marami pang iba. Ulit, sana maghari si Kristo sa iyong puso, spiritually, at sabay tayong manalangin sa Ama namin na sa langit. Yun ang Ama na Diyos, totoo. Masunod ay yung kalooban. Maghari si Kristo sa atin, ang kanyang anak, sa ating puso. Sa Matthew 6 verse 9 to 13. Uli, to God Almighty, our Father, be the glory. In the name of Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit, in our hearts, spiritually. Amen. To God, Father, be the glory, and the name of Jesus Christ, our Gospel King, together with the Holy Spirit. Amen. Thank you for watching and listening. See you in the next video. Bye-bye. To God be the glory from the east. Ako na. Dapat, Now let's sing along. pwede song to our Father. To our Thank you. Thank you. Ow! Hindi ka kita eh.
Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba, habang mayroong lakas pupurihin kita, Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas
Dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong pag-ingat, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus.